Pabulus, habulin ang dalawang iyon! Ginoong Ibarra, kailangan nating makawala at makatakas sa kanila. Kailangan nating magpalit ng damit para malito sila. Ngunit paano ka, Elias? Baka ikaw ay napahamak. Ito na ang tanging paraan, Ginoo. Kailangan na nating magpalit ng damit. Larawan sila, habulin natin. Bilisan natin, Ginoong Ibarra. Ituloy natin ang bangka. Paano ka na, Elias? Huwag niyo na akong alalahanin. Maraming salamat, Elias, at mag-ingat ka. Opo, Ginoo. Ayun si Bara, sa may bangka. Pabulus! Rapido! Fuego! Akala mo siguro hindi ako sintado, Senyor Ibarra. Basilio, halina kayo! Wait, Basilio, halina kayo! Inang, Crispin! Basilio! Basilio! Inang! 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 Inang, kayo na lang ni Crispin ang meron sa akin, ngunit bakit mo ko iniwan? Ano nangyari sa iyo, Ginoo? Sino yung babae na yan? Siya po ang aking ina. Kung walang tao dito, hukayin mo ang yaman sa lupang ito. Ginoo! 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 Ano ba namang bangko na ito? Bakit
mabagal ang takbo ng barko. Pwede bang pagkibilisan? Sapagkat sasadsad na tayo sa palayan, senyora. Ang solusyon, hindi ko alam kung bakit. Bukas ng ilog, gawa sa kanal, at isa ka ang ilog pasig. Ngunit, Ginoong Simon, saan ka kukuha ng pondo upang ipagawa ang ilog na gawa sa kanal at ipagpabayad sa mga gagawa nito? Huwag kang mag-alala doon, Kustudio, sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa nito. Ginoong Simon, hindi sapat ang mga bilanggo. Kung hindi sapat, ang mga taong bayan ang gagawa nito. Sa halip na 5 araw, pagawain sila ng 3 o 5 buwan at magdadala sila ng sariling pagkain. Sabalit, Ginoong Simon, kang umutol doon, Kustudio, sapagkat ganyan pa nga lamang matupad ang proyekto. Ang mga tao ito ay minsan lang imasik. Nang-obligahan silang magbuhat ng krus at paggawa ng barko. Ngunit lumipas na ang mga panahon na iyon. Ang bansang ito ay hindi naghihimagsik kahit pagawin ng mabigat o patawan ng buwis. Padre Salvi, hindi ba't nabanggit mo na may bahay pagamutan sa Los Baños? Hindi! Ang sinabi ay sinabi. Huwag na kayong magbulong ng Latin. Amerikanong mulato. Isang Indyong English, nakilala siya ng Kapitan General sa Habana. Naman siya gamit ang pagbibinta ng alahas na pagkawalang kwentang loob niyang gamitin ang mga Indyo. May isang bagay akong gusto ipamumungkahi sa inyo. Dahil sa kulit panunukala at nagkabubuti sa lawa. Ano naman ang proyektong ito? Nakita na ba kayo ng itik? Palagay, inuhuli namin ito sa lawa. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano naman ang kinalaman sa proyektong ito? Alagain ko ng itik ang mga lahat ng naninirahan dito. Makikita nyo na palalimin ng mga itik ang ilog na ito sa pamamagitan ng pagkain ng suso. Tulutan niyo po ba akong ilathala ang kanyang panunukala? Ngunit, Don Custodio, kung lahat ng tao ay mag-aalaga ng itik, dadami ang balot. Nakakadiri! Walang galang na po, marito pa ang balot. Nalalaman po ba kayo kung saang lawa namatay ang isang ginoong nangangalang ni Ibarra? Crisostomo Ibarra? Siya nga ba? Asa na kaya siya? Vamos! Habulin ang dalawang ngayon! Ginoong Ibarra, kailangan nating makawala at makatakas sa kanila. Kailangan nating magpalit ng damit para malito sila. Ngunit paano Kalyas? Baka ikaw ay mapahamak. Ito na ang tanging paraan, Ginoo. Kailangan na nating magpalit ng damit. Naroon sila, habulin natin. Bilisan natin, Ginoong Ibarra. Ituloy natin ang bangka. Ayun si Bara, sa may bangka. Vámonos! Rápido! Fuego! At ngayon, 13 taon na ang nakalipas matapos mangyari iyon. Kanan, Kapitan, ang kanyang bangkay ay... Tiga mo. Pati siya siyang Oh, Basilio. Kapitan, Kamusta na pala ang binubuo niyo Akademiyang Wikang Kastila? mabuti naman po ito, Kapitan. Nakahanda na ang mga guro at silid-aralan na gagamitin. Mukhang hindi matutuloy yan. Di ba totoo si Padre Sibila? Ngunit niregaluhan na namin 2 kabayang Kristiyano ang general at nangako siyang tutulungan niya kami. At saan namin kayo kukuha ng pondo? Paplano kami mag-ambangan ng bawat isa at ang kagamitan ibibigay namin sa mayamang si Makaraig. Mabuti naman kung ganoon. Sana ay matupad kayo sa inyong mga plano. Mauna na ako at meron ba akong gagawin? Sige po, Kapitan. Tila'y nagkakatuwaan kayong dalawa.
Maaari ba akong sumali? Opo, senyor. Maaari kayong sumali. At ikinagagalak naming naparito ka. Bueno, baka gusto niyong suluhan ako ng sobesa doon at tayo uminom. Maraming salamat po sa inyong pag-aalok. Ngunit hindi po kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi ni Padre Camora, masama raw ang puro tubig iniinom. Sabi na kay Padre Camora na kung puro tubig lang ang iniinom niya, kaysa mga alak, mas ikakabuti ito ng lahat. Po namin ang tubig ang tawag ng mga Pilipino at ang kasila naman ay apoy. At ang tubig lamang ang makapatay sa apoy. Ganoon ba? Kailan naman mangyayari ang kababalagang ito? Hindi ho ito isang kababalaghan, isa itong batas ng kalikasan. Bueno, yummy boy, iya Diyos. Anong loob mo na sagutin si Senyor Simon? Tsaka namumukhaan ko siya, pamilyar siya sa akin. Siya ay ang matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Magandang araw po, Ama. Magandang araw din, anak. Mauna na po ako kasi meron pa akong gagawin. O sige. Magandang araw, Itay. Magandang araw rin, anak. Umupo ka. Marami ang iyong naani, anak. Marami nga ako, ngunit Bakit? Anong problema? marami nga ako kung naani. Ngunit malaki naman ang sinisingil ng mga praile. Sumusobra na sila. Kailangan ko mag-ipon para sa aking mga pinaghirapan. Anak, magtipi ka. Wala kang mapapala kung lalabanan mo sila. Darating ang mga praile. Magandang araw, Telesporo. Ano kailangan nyo? Nandito kami para singilin ang 200 piso na buwis. 200? Ang laki naman yan! Kung hindi ka magbabayad, ay palilinang namin sa iba ang lupain. Ang pinagsasabi nyo, nag-alay ako ng dugo at pawis at nagtanim ako at nag-ani. Ang aking lamang pamilya ay may karapatan nito, wala nang iba. Balit, hindi sa iyo ang lupain. Hindi mo ito pagmamayari. Ito ay pangmayari ng korporasyon. May katibayan ba kayo? Ipakita nyo sa akin. May katibayan kami. Ipakita nyo. Hindi mo na ito kailangan makita at magbayad ka na lang ng buwis. Itay, ano nangyari, Itay? Huliin siya at gawing kawad. Wag! Wag! Wag po! Wag po! Itay! Anak! Uy, si Kapitan Talis, hulihin natin! Inay, nangungulila ako sa inyo ni Crispin. 13 taon na ang nakalipas magmula nang mawala kayo. Salamat at may taong tumutulong sa akin. Si Kapitan Tiago ang tumulong sa akin sa pag-aaral hanggang ngayon. Malapit na akong makatapos sa pag-aaral ng medisina. Ina, tandang-tanda ko pa nung ako'y bago pa sa Maynila. Ang mga mag-aaral ay nilalayuan ako dahil sa aking kasuotan at nag-aakala silang wala akong alam. Ngunit hindi ako nagpapaapekto sa kanila. Napahanga ko pa nga po sila sa aking angking galing at paggamit ng tungkod at sable at magtatapos ako. Ang taglay na pinakamataas na karangalan. Sana ang iyong nandito kayo upang makita ninyo ang aking tagumpay. Kumikita na po ako ng pera sa paggamot at nabibili ko na ang magagarang damit at tutuparin ang pangakong kasal kay Holly. Tika, hindi ba siya si Senyor Simon? Siya nga, hindi ako maaaring magkamali.
Anong ginagawa mo rito? Dito sa mismong lugar na ito, 13 taon na ang nakalipas nang tinulungan niyo po ako kung inyo pang maaalala. Kung hindi po ako nagkakamali, kayo po si Ginoong Crisostomo Ibarra, ang taong inaakalang patay na. Ngayon ay alam mo na ang aking lihim na maaaring magdala ng kapahamakan. Mas mabuting manahimik na lang. Iba ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Ang pagtuklas mo sa aking lihim ay nagbanta sa akin. Nakakasira ito sa aking plano kung ibubunyag mo kung sino ako. Sa planong matagal ko nang pinaghandaan. Ngunit hahayaan niyo bang mahatulan kayong pilibustero at makulong tulad ng dati? Walang ibang nakakaalam maliban sa ating dalawa. At kung mawala ka sa aking landas, manatili itong lihim. Kung ganun, nagkamali pala ako ng pagkakilala sa inyo. Totoong ako'y naparito. 13 taon na ang nakalipas upang dakilain ng aking kaibigan na inilaan ang buhay para sa mga karapatang Pilipino laban sa mapang-apay. At ako ngayon nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko inakala ang laso na naiwan sa lipunan ay kumalat. Lalo na ang mga kabataan ang walang ibang ginawa kundi sumunod, inaalipin at hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo papakinggan ng pamahalaan at ito ay magbubuklod sa mga Pilipino. Nagkamali ka. Hindi kailanman ito ay magiging wikang pabansa. Aanhin ang wikang ito? Itatago lamang ang huwad ng wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating pagkatao. Mali ang iniisip ninyo. At ano? Hayaan mo lamang iyong ina at kapatid na mabulok sa lupang tinatapakang ng mga taong pumatay sa kanila? Anong nais niyong gawin ko? Isa lamang akong estudyante at hindi ko pwede hukayin ang aking ina at magbintang ng kung sino-sinong Kastila. Ngayon ay alam mo na aking lihim na kung ibubunyag ay kakasawi ko. Ngayon, hawak mo na ang buhay ko, Basilio. Tayo ang mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Mag-iisip muna ako, Ginoong Simon. Kaunting tiis na lang, malapit na akong magtagumpay. Pinaparusahan tayo ng Diyos sapagkat tayo ay makasalanan, na sana dapat tayo ay nagtuturo ng kabanalan, ngunit hindi natin ginawa. Akalain mo, ang babaeng maaari ng mag-asawa ay hindi marunong magdasal? Fini, contra, kabisang tales, bichimo, salud! Salud! Ayaw niyo marahil ng mga alahas na pangkaraniwan o huwad lamang. Siya nga po, mga brilyante, matatandang brilyante, mga bato sa una. Marahil naman at meron akong mga matatandang alahas. Marahil ay ang mga pinadala ni Anibal pagkatapos ng lalabanan sa Canis. Bukod dyan, may dala rin akong mahalagang hika ng mga babaeng taga-Roma. Kayo, wala rin ba kayong may pagbibili? Naipagbili ng lahat ang mga lahas ng aking anak. Ngunit ang natitira lamang ay wala ng ganong halaga. At ang agnos si Maria Clara? Iyon ay agnos sa may brilyante at Esmeralda. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano po ninyo ipagbibili ito?
Mauna na kami, Senyor Simon. Paalam po, Ginoo. Adios, amigo, amiga. Naibigan ko ang bus na ito. Tatanggapin niyo ba ang 100? 500 piso. Ako ay papahintulutan. Babalik ako sa bayan at sasabihan kong aking anak na babalik ako bago dumilim. Ginoo, patawad sa aking kapahangasan. Kinuha ko ang baril ninyo upang masingil ang ilang pagkukulang. Kalakip ang takot bilang kabayaran. Pinapayuhan ko po kayo na mag-ingat. Ikakalalang takot kung sa ating muling pagkikita ay huhulihin namin kayo at ipatutubos sa malaking halaga tulad ng inyong mga alahas. Pagbaba ninyo sa hagdan ng bahay ko ay pangasiguruhin hindi ninyo na ako ituturing na kaibigan, hindi sa kaaway na hindi dapat pangilagan. At sa wakas, natagpuan ko na rin ang aking inahan. Ano ang maitataya namin? Ang Kapitan General ay makakataya ng anumang maibigan. Ngunit kami mga pare. Kayo na ipadari ay magbabayan ng pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Alam nyo, ang kabaitan taglay ng bawat isa ay hindi katulad ng brilyanting na paglipat-lipat ng kamay. Pinagbibili na sa isa, pinagbibili pa sa iba. Kung gayoy, papayag na lamang akong bayaran ng pangako. Sa halip na bayaran ng kwalta, ay sasabihin na lamang limutan ng unang araw ang kakalitaan, ang kababaang loob, ang pagkamasunurin, ang kalinisang ugali, ang pagkamahagarin at iba pa. Maliit na bagay laban sa aking mga brilyante. At ito naman, ang ibabayan nito sa akin ay isang valley sa unang araw ng pagkabilanggo o ilamang buwan, o isang utos ng pagpapatapon ng walang nakatalang pangalan. Ano naman ang mapapala ninyo? Malaki, ang nais ko'y upuan lahat ng may masasamang budhi. Mapangahas nga hiling, bukod sa paglaktaw sa ating kapangyarihan. Ang kahilingay kahinahinala. Isang anyo ng paghihimagsik, pag-aalsa. Ang kahilingay, pamumunuan ng mga binatang naghahangad ng mga pagbabago at kayabangan. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Isagani, pamangkin ng Padring Indio, si Padring Florentino. Paborito kong mag-aaral. Paborito ninyo? Muntik na kami nagsuntukan dyan sa bapor. Napakulang galang na itinulak din ako. May isa pang makaraigin yata o makaraig. Makaraig, magalang at nakatutuwang binata. Siya ang binanggit ko sa inyo na mayaman. Mahigpit na binilin sa akin. Yan ang kondisa. Merong nagngangalang Basilio, estudyante ng medisina. Tungkol kay Basilio, wala akong masasabihan. Siya ang wala si Padre Salve upang magbalita sa pinagmulan niya. Narinig kong bata siya. Siya ay musmus at napatay ang kanyang ama sa hindi ko na matandaan. Iyon pala. Itala ninyo ang pangalang iyon. Ngunit General, ang kanilang kahilingan ay makatwiran. Palagay ko'y dapat itong sang-ayunan ng pamahalaan.
upang maipamala sa kanila ang ating pagtitiwala. Na po kami sa inyo, Kapitan General. Sige, ipag-utos ko na patawarin at palayain siya. Sinisigurado kong magiging tagumpay ang ating pagkala. Huwag kang umasa na maging matagumpay ang resulta ng petisyon. Aba, kung sakali man na hindi magtagumpay, huwag niyo na akong idamay. Napaka-negatibo mo, Pekson. Alam kong makapraile ang Kapitan General, ngunit wala siyang pagkukuro-kuro. Wala naman pong ibig sabihin, Sandoval. Alam ko naman na may sariling pagkukuro ang general. Hindi biro ang bagay na iyan. Ito ay isang seryosong bagay. Ngunit ano naman ang maging basihan upang itanggi nila ang pagpapatayo ng wikang Kastila? Dahil gabi ang klase at nakakasira ito sa kagandahang asal ng estudyante, laban ito sa integridad ng universidad. Ang universidad ay may obligasyon na tugunan ang pangangailangan ng mga estudyante. Ano ba ito? Isang konstitusyon? Ano bang matutunan nila? Alam mga Ginoo, hindi ako makapraile. Ngunit yan ang pinapakita mo. Iyan na naman, Pekson. Kaya nga tayo nagtitipon-tipon upang ipaalam ni Makaraig ang ating tagumpay. Pagpatuloy natin ito, mga Ginoo. Magaling. Paano kung hindi sumasang-ayon ang Kapitan General? Kapila ng mga papel at artikulo kung saan inilalabas nila ang kanilang mga hangarin upang matuto kayo. Kaninang umaga ay nagpunta ako kay Padre Ernie at sinabi niya sa akin na sa Los Baños daw pinag-usapan ng lahat. Ngunit alam din ng lahat ay tutol, ngunit hinahayaan lamang ang mga kataas-taasang lupon ng paralang primarya ang mga desisyon nito. Ngunit hindi naman pagkikitaan ng pagkilos ang mga lupong na iyan. Ang sabi niya ay si Don Custodio, ng ilang sangguni ng lupon ang siyang magdidesisyon. Paano kung ito ang laban sa atin? Sinabi ni Padre Ernie na malaking ating tinanong. Nagawa natin ito sa isang malinang na pasya. Kung tayo magkipagsang-ayon at makikipag-usap kay Don Custodio, maaari nating makamit ang ating hinihiling. Ngunit sa paanong paraan tayo makipagkilala sa kanya? May dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Ernie. Ang inchik na si Quiroga. Ang mananayo na si Pepay. At isa pa ay si Ginoong Pasta, ang kaibigan ni Padre Fernandez, ang tsuhin ni Isagani. Wala na ba ibang paraan bukas sa paghandog ng kanilang kalaguyo? Huwag ka nang maarte pa. Isipin mo lang ang ginawa mong itutulot sa atin upang paboran nila tayo. Kilala ko ang babae, si Matea. Hindi naman siguro masama kung ating susubukan ng ibang paraan. Nakausapin ko si Ginoong Pasta, ngunit kapag hindi ako matatagumpay, gawin natin ang ibang paraan. Maaaring tama si Isagani. Hintayin lamang natin ang resulta na kanyang pagkipag-usap kay Ginoong Pasta. Pasensya na, ngunit ayoko mangialam sa mga ganyang mga usapan. Totoong nangungusa ako sa pag-ibig ng sinilangan at nag-aangad ng pag-uunlad. Ngunit di ganun madaling sumulong. Masyadong masilan ang aking kalagay. Kailangan kong mag-ingat sa aking ari-arian. Di po namin ninanais na malagay kayo sa kagipitan at alanganin. Kahit kakaunti lamang po ang aking alam sa mga batas at mga pagpapasya. At kailangan natin magkaisa sa mga adhikain ng pamalaan. At sikapin siya ay maging mainsad ng mabuti. Ang bawat layunin namin ay iisa lamang. Sadyang magkakaiba lang ang pamaraan. Kahangahangang kasagutan, ngunit ipagpamanin mo, ngunit hindi pa rin ako papayag. Palagi pong sinasabi na aking ama, ahalhalin ko ang iba katulad sa aking sarili. Ito hindi para sa akin, kundi sa iba. Hindi mo alam ang lahat ng inyong mga sinasabi. Kapag nagkaroon ako ng ibang katulad nyo at lumingon sa aking nakaraan at nakita ang mga awain ko'y para sa sarili lamang at hindi sa mga nagbigay sa akin ng lahat, kapag nagkaganyan ang mga puting buko ko'y nagsisilbing tinik at sa halip na matuwa, naiiya ako. Walang galang na po, mauna na po. Kawaawang binata kung lahat sana'y nag-isip at kumilos kagaya niya. Salve, Dominus Quiroga. Sinyo Simon, ako'y lugi, ako'y bagsak. Ano?
Nalugi kayo at bumagsak? Yung kuha kong pulseras na may brilyantis, pinipipili ko sa babae. Kuha lahat. Kita mo, Ginoo, ako'y lugi. Wasang iya, 3,000, 1,000,000 pulseras. Ano siya? Tao hingi utang? Hindi bayad. Ako'y talo, ako'y lugi. Nang umangal, ako na magpapahiram sa mga pinuno. May babalik sa iyo ang pera. Kaya nga pala, Kiruga, gusto kong ilabas mo sa pera ang ilang kahon ng armas na dadating ngayong gabi. Ngunit mabanganib iyan. Ako na ang bahala. Naintindihan niyo ba? Basta, hindi ko sasabit dyan, ha? Ang ganda, napakaganda. Siya ang tinatangi ng aking puso. Subalit may nobyo siyang kasama. Nobyo pala niya ay ang kagalit kong estudyante. Pasalamat siya at hindi naging tagaroon sa bayan ko. Nandito si Padre Camora. At sino naman ang kamukha ng larawang ito, Benjay? Ano, hindi ba ulol ang nakaisip niyan? Sino naman ang kamukha ng ito? Hindi mo na nababasang sa Prensa Filipina iyan. Ang kasangkapan na ginagamit ng matatandang babae ay tinatawag na prensa. Nasaan si Simon? Dapat bilhin iyan ni Simon. Putres, napakakuripot na Amerikanong iyan. Natatakot siya magbayad pagpasok sa tanghalan ni Mr. Lins. Kaya't nagmaang-maangan. Nangako ako sa iyong ama na aalagaan kita. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ano na lang ang sasabihin ng iyong ama kung mamamtay ako at magkita kami? Ano mapapala ko sa pagiging abogado? Ano ang sasapitin mo? Tatawagin kang pilibustero at ipabibitay. Magtiis ka at mapagkumbaba. Kakaunti na lang ang pagtitiis ko, Inang. Maraming buwan na ako nagtitiis. Matalon muna ako sa dagat o kaya'y manulisan na lang bago babalik sa universidad. Ginong Simon. Oh, Placido. Nais ko bang mangutan ng pabor sa inyo? Maaari ba kita makausap saglit? Para sa ano? Samahan mo muna ako sa Akdang Iris. Kayo pala, Ginoo. Nandyan na ba ang mga pulbo ka? Nasa bayong pa po. Hinintay ko pa ang mga bomba. Ang mga bomba? Handa na po ang lahat. Mabuti. Ngayong gabi ay makikipag-usap kayo sa Tiente at Cabo. Pagkatapos, magpapatuloy kayo sa inyong paglalakad. Meron kayong makikitang taong namamangka. Sasabihin niyo lamang kabesa at sasagot ito ng talis. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. May bago pa po bang magaganap? Mangyayari ito sa darating ng linggo. Kapag ito ay pinagliban ay marahil patay na si Maria Clara. Sandali na lamang at magkakasama na tayo. Himagsikan ang naglalayo sa atin at himagsikan rin ang maglalapit sa atin.
Ikaw pala, Pepay. Kamusta ka na? Kaninang hapon, may pinadala akong liham kay Don Custodio. At ito ang liham na sagot sa inyong mga kahilingan. Maraming salamat. Bukas o makalawa ay maaari makamatay. Isang sulak ng kalooban ay maaari makamatay sa kanya. Katulad ng Pilipinas. Sa loob na isang oras ay magsisimula na magsikat. Sa pamamagitan ng hudyat ko, wala nang aral-aral, wala nang universidad, wala nang makikita kundi patayan. Ako'y nakahanda na at nagtiyak ako sa aking tagumpay. Kapag kami nagtagumpay, lahat ng taong hindi tumulong sa amin, bagaman may kayang dumamay ay ituturing namin kaaway pa sa iyo. Ako'y naparito sa iyo upang ihandog ang dalawang bagay, ang iyong kamatayan o iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o kinabukasan? Sa pamahalaan ka ba o sa amin? Magpasya ka at humingi ng panahon. Naparito ako upang iligtas ka alang-alang sa mga alaalang nag-uugnay sa atin. Ano ang dapat mong gawin? Isang bagay na napakadali. Sa dahilang pamulahaan ko ang kilusan ay hindi ko maiwan ang ilamang lumbanan. Samantalang, ang kaguluhan sa iba't ibang puok o syudad ay pamunuan ng isang pangkat. Hibain mo ang pintuan ng Santa Clara at kunin mo ng isang tao maliban sa akin ang Kapitan Tiago ay ikaw lamang ang nakakilala. Hindi ka malalagay sa panganib. Si Maria Clara. Action. Si Maria Clara, ibig ko siyang iligtas. Kaya ako bumalik at inibig mabuhay. Ngunit Ginoong Simon, huli na ang lahat. At bakit? Wala na si Maria Clara. Patay na siya. Hindi totoo. Buhay si Maria Clara. Iya'y duwag na pagdadahilan. Hindi siya ang namatay. Ngayong gabi, iniligtas ko siya. May ilang araw, dinapuan siya ng sakit. At ako'y laging bumibisita sa kumbento upang makibalita. Si Kapitan Tiago ay magdamag na umiiyak at hinagkan at humingi ng tawad sa kanyang larawan ng kanyang anak. Sasabihin ko sa iyo, nasa masamang kalagayan si Kapitan Tiago. Ngunit, hindi ka ba kasali sa kapisanan ng mga estudyante? Nagbibigay lamang ako ng kabuloy. Kung gayon, uwi ka ngayon din at punitin lahat ng dokumento na maaaring mabigay sa iyo sa kapanghawakan. Anong dokumento? Tanging papel lang ng klinika ang meron ako at si Simon. Walang pakialam si Simon sa mga nangyayari. May mga tulisan ba? Wala, hindi mga estudyante lamang. Ano talaga ang nangyari? Nakatagpo ng mga pastil ang sisiraan ng sinasabi. Hindi mo ba alam? Pati ba naman ikaw, Basilio? Parito ako upang kausapin ka. Marangal na asal ng mga araw na iniwan mo kami na payapa at lumalayo ka sa amin. Ikaw ba si Basilio ng estudyante ng medisina at nakatira sa kalye Analwagi? Kayo'y aming darating. Pati ba naman ako? Kaibigan, sumunod ka na lang at babalita ko sa iba noon nangyari sa Tiging. Kung hindi ako dumating at nagsabing magpakahinahon ay dumarak na sana ang dugo ngayon. Ang napupusok na pangkat ay walang napala sa general. Nanghihinayin sila at wala roon si Simon. Hindi ko na kaya nadagpin na si Basilio at kunin ang mga aklat at papel. Kung hindi ko na kaya,
Kapitan Tiago, gumising ka. Holy, kamusta ka? Kamusta ang iyong lolo? Mabuti naman ho ang aming kalagayan. Nakakalungkot isipin. Siguro alam mo naman ang nangyari kay Basilio. Dinakip at ikinulong siya at marahil ipatapon siya sa Carolinas. Hindi. Alam kong biro lang yun. Hindi Holy, gumising ka, Sus Mariusip. Magising! Wala na ibang karamay si Basilio. Maliban kay Kapitan Tiago. Ngayong wala na ang kapitan, mahihirapan na si Basilio sa bilangguan. Ngayon, ako naman ang gagawa ng paraan upang matubos si Basilio. Tulad ng ginawa niya sa akin upang ako ay makalaya. Maaari mong puntahan si Padre Camora dahil sa isang salita lang ng pari ay maaaring makalabas sa kulungan si Basilio. Ayoko! Ayokong pumunta kay Padre Camora! Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako, hindi kita pababayaan. Hermana Bali! Ayoko na po talaga! Bumalik na lang tayo! Halika na! Ayoko na po! Pakiusap! Bumalik na lang tayo! Bumalik ka kung ayaw mo, sige. Pababayaan mo si Basilio na itapon at ipakulong? Ano? Subukan mo. Pababayaan mo ba si Basilio? Itapon at barilin? Ano, Holy? Pumili ka. Mauuna na ako. Sus Mariusip! Holy, anong nangyari sa'yo? Anong klase pagsusulit na iyon? Napakahirap naman. Bagsak din ako. Anong balak mo gagawin sa sunod na araw nito? Papipilit na akong sumama sa aking ama sa pangangalakan. Ikaw Makaril. Pupunta ako ng Europa. Si Sandoval lamang at Isagani nakapasa sa pagsusulit. Sa signatura lamang ni Padre Bernales ako nakapasa. Mabuti na lang at mahusay ako sa pagtatalumpati. Juanito, Sandoval, maaari na kayong lumabas. Kayo rin. Isagani, Tadeo, Pixon, maaari na kayong lumabas. Basilio, may bisita ka! Basilio, may masamang balita akong sasabihin sa'yo. Ano iyon?
Patay na si Huli, nakita kong dugaan ng kanyang ulo sa harap ng kumbento ni Padre Camora. Mga nana ako. Anong sadya mo nito? Pumasok ka. Ginoong Simon, naging masama akong anak at walang budhing kapatid. Hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at pagpapahirap sa aking kapatid. Pinarusahan na ako ng Diyos. Kahit nung himagsikan, hindi ako nakialam. Nabigo sila at ako'y nakulong. Kahit wala akong kasalanan, iyon ang parusa sa akin. Ngayon, nakalaya ako dahil sa inyo. Handa na akong ipagtanggol ang bayan. Ang katarungan na sa akin, Pani, dahil ang aking layunin ay para sa mga api. Salamat, Basilio. Pinaway mong lahat ng aking agam-aga. Para saan naman po ang lamparang iyan? Hintayin mo. Dinamita! Oo, ngunit hindi ito basta-basta ang dinamita. Ito ay kasawian na imbak. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Mapaparusahan ang may sala. Mamayang gabi, magkakaroon ng fiesta. Ilalagay ito sa gitna ng handaan. Magniningning ito ngunit pansamantala lang. Pagkatapos ng 20 minuto, mawawala ang ilaw nito. Kapag inayos ang metsa ay sasabog ang bomba. Kung gayoy, hindi nyo na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkaroon ng sabog, lalabas ang mga taong kasundo ko. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Kyoga. Dahil andun ang mga sandata na iyong gagamitin. Mamatay na ang mahihina. Lahat? Paano naman ang mga walang laban? Oo, lahat. Kailangang magsimula muli. Mula sa dugong dadanok ay sisibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na hindi papaapi. At ano na lang ang sasabihin ng mundo sa gagawin natin ito? Pupuhin tayo ng daigdig. Hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin sa 10 ng gabi. Kung gayoy, magkita na lamang tayo mamaya. Kinagagalak kung nandito kayo, mabuhay ang bagong kasal. Magandang gabi sa inyo lahat, lalo sa ating bagong kasal. May munti akong regalo. At sana'y magustuhan niyo. Maraming salamat, Ginoong Simon. Paumanhin, ngunit ako'y mauuna na. Tignan ninyo at may kapirasong papel. Netisel Pates, Juan Crisostomo Ibarra. Sino yun? Pwede mangyayari ito. Maraming tao ang mamamatay. Papasukin niyo ako! Hindi pwede! Basilio, anong ginagawa mo rito? Isigani, tara na, huwag ka nang pumunta doon. Ika, Alice, punta natin sa Paulita. Ibig ko siya makita. Gusto mo bang mamatay? Ano? Ano ibig mo sabihin? Kinig ka sa akin. Malapit nang sumabog ang bahay na iyan. Nakikita mo ba ang lamparang nasa Asitia? Doon ay may lamang na dinamita. Kaya kapag sumabog, kahit isang daga ay walang makakaligtas dahil ang bahay na yun ay napalibutan ng pulbura. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Halika na! Sa iba, tabuka sa iba na siya. Pasensya na, Basilio. Ngunit hindi ko papalagpasin ng pagkataon ito. At ano pa yung sabihin? Kawaan ka sana ng Diyos. Ano ba itong binabasa mo, Kapitan?
Imposible naman na galing ito sa Juan Crisostomo Ibarra. Pero paano? Sulat kamay ito ni Ibarra. Isang biro lamang iyan at ipagpatuloy ang ating kasiyahan. Ito ay isang kahulugan na papatayin tayo lahat ngayong gabi. Uy, sino ka? Ginong, Simon, masamang balita, hindi natuloy ang pagsabog. Ha? Paano? Si Sagani ho, tinapon na lang para sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Ano? Hindi sumawag ang bomba? Hindi maaari ito. Bakit ako nabigo? Bakit ako pinarusahan ng gito? Tapos na ang aking misyon. Padre Florentino, Senior Simon, anong nangyari sa inyo? Sandali, at ako'y tatawag ng doktor. Huwag niyo na akong ilalahanin, Padre. Nangyari na ang lahat. May naisan akong sabihin sa inyo, Padre, ang pinakatatago kong lihim. Ipagpatuloy mo, Senior Simon. Ako'y handa makinig. Totoo bang may Diyos na gumagabay sa atin, di ba? Oo, Senior Simon. May Diyos na tumutulong sa atin. Padre, tulungan niyo po ako. Ayoko mawala na may kasalanan. Nais ko sana mangumpisal sa inyo. Makikinig ako, Senior Simon. Totoo ako ang may gawa ng plano. Dahil kahit nagalit ako sa mundo noon, bumalik ako upang maghiganti sa mga taong nang aapi sa akin. O Diyos ko, patawarin ka nawa ng Diyos. Ang buhay ay hindi lamang puro kasiyahan. Minsan ay dadanas pa tayo sa mga pighati upang tayo'y matuto. Walang maidudulot na magandang bagay ang paghihiganti. Hindi ko alam kung ba't ako pinapakusahan ng ganito. Hindi yun parusa. Ito ay isang pagsubok lamang na kailangan nating malagpasan. Yan. Padre, huwag sana kayo magulat, ngunit ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao at nag-uudyok na gumawa ng kasamaan. Samantala, dyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan di makakalugid ang kasamaan.